TNT binigla ang Barangay Ginebra at tinambakan ng 20 points dito sa Game 1 ng Finals. RJ Abarrientos, kinaya-kaya nga lang ang depensa at naisahan niya ni Jason Castro sa isang play. Lumabas na nga ba talaga ang weakness ni RJ dito sa larong ito at binatangalan siya ni Jason Castro. Justin Brownlee hindi nga masyado nararamdaman sa laro ng Game 1. Meron nga ba siyang iniinda? Yan ang topic natin sa video na ito mga ka-sports. First basket pa lang sa Game 1 ng PBA Finals ay nag-pull up jumper na nga itong si RHJ sa perimeter. Puro turnover nga ang Ginebra sa umpisa ng game, kaya naman sunod-sunod nga ang score ng TNT. May steal pa nga nagawa si RHJ at easy dunk ito para sa kanya. Maalat nga ang start ng Barangay Ginebra mga ka-sports dahil sa mga turnover nila. Parang hindi pa din kasi nila nakukuha ang laro nila at ramdam nga ang pressure sa end nila dahil sa fans na din siguro sa venue na umabot nga ng 11,000 ang nanonood ng live. Kaya nga napatimeout nga agad si Coach Tim dahil sa 12-0 run ng TNT. Nagpatuloy nga ang run ng TNT mga ka-sports dahil sa dalawang sunod na tres na nagawa ni RR Pugoy. Hindi pa din nga nakukuha ng jeans ang rhythm nila dahil sa ganda ng depensa nga na pinapakita ng kalaban. Diyan nga kilala ang katropa sa pagiging defensive team nila mga ka-sports. Sa second quarter naman, nagpatuloy nga ulit ang turnover ng Ginebra. Maganda pa din ang depensa na ginagawa nga dito para kay JB at mga switch na ginagawa sa kanya para hindi nga siya makiscore ng husko. Even nga mga guns ng Ginebra ay hindi rin makabuelo dahil hindi nga pumapasok ang outside shooting nila na doon pa naman sila nakarely. At habang si RHJ ay hirap ngang madepensahan na nasa fast break na siya, mabuti may mga highlight niyang ginagawa itong si JB para magkaroon nga ng mini run ng Ginebra. Iniwan niya kasi sa isang play at napalay mga ng left-handed. Tapos sinundan niya pa nga ito ng magandang depensa at naka-score nga ulit sa isang fast break. May big block nga din na nagawa dito kay Scotty kontra kay RHJ. Hiyawan nga ang fans sa venue mga ka-sports dahil sa block na yun ni Thompson. Pumasok na din pala si Elite Tenoro dito dahil kailangan nga nila ng veteran na presence. Nakaambag pa nga siya ng 2 points dahil sa floater na nagawa niya mga ka-sports. Kahit pa paano, napababa ng jeans ang kalamangan ng TNT pagkatapos ng second quarter sa score ng 43-37 in favor of TNT. Sa third quarter mga ka-sports, dito na binata ni Jason Castro itong si RJ Abarrientos. Aminado nga si RJ na bata nga talaga siya dito dahil itong iniidolin niyang itong si Jason Castro ay sunod-sunod niya ang score na nagagawa sa kanya. Pinairal niya nga ang pagiging veteran niya. Kabantayan kasi ni Jason Castro ang rookie ng Ginebra si RJ Abarrientos at ilang beses niya nga itong nautakan at umiskor. Yun nga ang dahilan kung bakit nga ulit dumobo ng double digit ang lamang ng TNT dito sa third quarter. Tinake advantage siya nga ang matchup nila dito ni RJ at naging quarter nga ito ni Jason dahil sa 11 points dito sa third quarter na nagawa niya. Diyan nga pinatunayan ni Jason na kaya niya pa rin nga umiskor kapag kakailanganin at naging leader nga siya sa nguso sa loob ng court dito sa TNT. Hindi pa rin nga talaga masasabi natin na lalaos talaga si Castro kasi ano dun pa rin yung speed niya. Ika nga ni RJ, alam niya pa rin kahit pa paano kung kailan siya magbabagal at magmamamili sa loob ng court na nautakan nga siya sa game 1. Alam niya na kaya nga siya iniidolo na karamihan at kasama na si RJ doon ay dahil sa galing at bilis na nga talaga ito sa loob ng court. Hindi nga siya pinahiya nito kung bakit nga siya iniidolo nitong batang to. Sa fourth quarter mga ka-sports, unang field goal nga ito ni RJ sa 3-point shot na nagawa niya. Mukhang babawi na nga dapat siya mga ka-sports. Pero itong si Reynam Batak naman ang pumutok sa TNT mga ka-sports pagkatapos niyang ilabas si Jason dahil sa sunod-sunod na nagawa niya. Pansin ko mga ka-sports, kada sino ang makakabantayan ni Abarrientos ayun nga ang inaatake ng TNT. Gusto nga subukan ng depensa ni RJ dahil alam nila na may height disadvantage nga sila dito Kaya naman 8 straight points nga itong si Stingray agad at may 4-point shot pa siya nagawa sa isang possession. Umabot na nga dito sa 20 points ang kalamangan ng TNT sa last quarter. Hanggang sa sinubukan pang humabol sana ng Ginebra dahil sila naman ang nakagawa ng mini run ng mid-fourth quarter. 6-0 na sana yan mga ka-sports. Kaso nga lang, bigla na may pambawi itong si RHJ lagi kada magra-run sila.
Naging pamatay sudog nga siya dito sa team nila dahil sa big basket na nagagawa niya. Opportunity na sana yun para kay Stephen Holt nga din dahil after yan yung naging scoreless ng first half, sunod-sunod na din na nagagawa dito sa last quarter. Kaso yun nga mga ka-sports, bigla naman may pambawing ang TNT. Kada maki-score nga ang Jeans. Hindi naging successful nga ang comeback nila dito at pinigilan nito ng TNT. Expect na natin na malaking adjustment ang gagawin ng Ginebra sa Game 2, lalo na dito kay RJ. Dahil dito nga sila nabutasan ng gusto, lalong-lalo na sa depensa. Okay nga sana dito ang nagawang defensive game plan nila kay RJ. Kaso hindi nila in-expect ang ginawa nila dito kay Barrientos. Big challenge na din ito sa kanya dahil kailangan niya din mag-step up sa depensa at bumawi na din sa offensive play niya. Wala din kasi siyang nagawa na magandang pasa sa game na ito mga ka-sports na usually dapat madami na siya nagawa. Kaya expect natin na babawi ngayon ng gusto itong si Barrientos sa paparating na Game 2.